hindi ganito yung sikat na gusto ko. Trending ngayon sa social media ang isang Pinay na hiyang-hiya dahil sa pagtawag sa kanya ng flood control ng isang immigration staff sa loob ng airport sa Hong Kong. Umabot na sa iba't ibang bansa ang korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas na mga Pilipino ngayon ang naaapektuhan. Narito ang video na ibinahagi ng Pinay sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Grabe, nasa pila kami papuntang immigration. Tapos nung nilabas ko yung passport ko, grabe, sabi nung nag-a-assist dito, flood control this way. Pilipinas, anong nangyayari? Sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Pero hindi ganito yung sikat na gusto ko. Kakaloka. Anyway, good luck. Natabunan na yata yung flood control ng Pilipinas. Ayan, bubuhayin natin ulit. Kasi sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Kaloka. Grabe, Pilipinas, anong ginagawa nyo? Nakakahiya dito. Napagkamalan siguro na anak itong si kabayan ng isang kontraktor. Talagang sikat na sikat ngayon ang Pilipinas dahil sa malawakang korupsyon. Kung ating matatandaan, kamakailan lang din nag-viral ang post ni Gretchen Ho matapos hindi payagang palitan ang perang dala ng kanyang mga kamag-anak sa loob ng airport sa Norway dahil rin sa issue ng korupsyon sa Pilipinas at money laundering. Sa ibang bansa ang mga balita tungkol sa katiwalian sa Pilipinas dahil dito ilang mga Pilipino ang nakararanas umano ng diskriminasyon abroad. Kwento ni One News anchor Gretchen Ho, isang kaanak niyang senior citizen na bakasyonista sa Norway ang tinanggihan ng money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Magpapapalit lang daw sana ito ng $300 na katumbas ng halos 3,000 Norwegian krone o nasa 17,000 pesos. Pero ang ikinagulat daw ng mamamahayag. Sabi niya, oh, you come from Manila? Sabi niya, yes, I come from Manila to Dubai, then Dubai to Oslo. Doon na sinabi na, oh, I'm sorry, we cannot give you a change in US dollars because in your country, the Philippines, there's corruption and money laundering. Maging ibang Pinoy abroad, nagbahagi ng parehong karanasan, hindi lang sa Norway, kundi pati sa ibang European countries. Ang Philippine Embassy sa Norway, ikinagulat daw ang insidente. Nangako si Ambassador Enrico Foss na makikipagpulong sa mga kinatuan ng Norwegian Foreign Ministry ukol dito. Noong Pebrero, naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ipinahihiwatig nito na may ginawa na ang Pilipinas para labanan ang issue ng money laundering o corruption. Pilipinas, anong nangyayari? Sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Pero hindi ganito yung sikat na gusto ko. Kakaloka. Sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Kaloka. Pilipinas, anong ginagawa nyo? Nakakahiya dito.